Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ni Jesus. Ako si Pastor Antonio Jr. at gaya ng alam ninyo, araw-araw akong nagdadala dito ng mensahe ng pag-asa, mensahe ng pananampalataya at ako rin ay nananalangin para sa iyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click lang ang mag-subscribe button sa ibaba ng video. At sa tabi nito, may lalabas na kampanilya, mahalagang i-activate mo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat dahil sa ganitong paraan mo lang matatanggap ang mga notification. Tuwing maglalagay ako ng bagong video, ayos ba? Mga kapatid, bago tayo magsimula, may natanggap akong kamanghamanghang patotoo mula sa isang taong araw-araw na nanalangin kasama ko dito sa channel. Ang kapatid na ito ay mula sa Paranavay, Parana at natuwa ako sa komento niya sa ibaba ng video kaya nais kong ibahagi sa inyo ang isinulat niya. Sinabi niya na 42 taon silang kasal hanggang sa pumanaw ang kanyang asawa dahil sa COVID noong 2021. Wala silang anak at nalugmok siya sa depresyon matapos mamatay ang kanyang asawa dahil sa matinding pag-iisa kaya sinimulan niyang sundan ang channel na ito at magdasal araw-araw kasama ko. Mga kapatid, kahit masakit mawala ng mahal sa buhay, ikinuwento ng kapatid na ito na habang nagdarasal siya, unti-unting pinupuno ng Diyos ang puwang na. Unti-unting nawala ang kalukutan at napalitan ito ng pag-asa. Binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaang tanging siya lang makapagbibigay at naunawaan niyang tapos na ang misyon ng kanyang asawa sa mundo at kapiling na niya ang Diyos sa kawalang hanggan. Isinulat din ng kapatid na binigyan siya ng Panginoon ng lakas matapos simula ng panalangin tuwing umaga, gumanda ang kanyang buhay at nakakalabas na siya mula sa casa, tem feito atividades físicas. Mas masaya na siya ngayon na lampasan ang pagdadalamhati at depresyon. Lahat ng ito ay dahil sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, nagpasya siyang bumangon at magtiwala sa salita ng Panginoon at inaalagaan ng Diyos ang kanyang emosyonal, psikolohikal at maging ang pisikal na kalusugan. Kahanga-hanga ang Diyos mga kapatid, marami na siyang dakilang ginawa at kung ikukuwento lahat ng patotoo, aabutin tayo ng araw sa kakakwento. Ngayon, babasahin ko para sa iyo ang talata mula sa unang Samuel Kabanata 7 na tungkol sa katapatan at pag-aalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Ganito ang nakasulat, habang iniaalay ni Samuel ang handog na sinusunog, lumapit ang mga Filisteo upang labanan ng Israel. Nang araw na yon, kumulog ng malakas ang Panginoon laban sa mga Filisteo at nilagay sila sa matinding takot. Kaya natalo sila at hinabol ng mga sundalo ng Israel ang mga Filisteo. Pinapatay sila sa kanilang dinaraanan. Kaya kinuha ni Samuel ang isang bato, itinayo ito at tinawag na Ebenezer na sinasabing hanggang dito tayo tinulungan ng Panginoon. Tingnan ninyo mga kapatid, maraming nakakakilala sa talatang ito pero kakaunti lang ang nakakaalam ng ibig sabihin ng Ebenezer at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ang Ebenezer sa wikang Hebreo ay nangangahulugang bato ng tulong. Gaya na nakita natin, may sapat na dahilan si Propeta Samuel para magtayo ng alalang bato at tawagin ang lugar na yon na Ebenezer. Sa huli, tinalo ng Diyos ang malalakas na kaaway ng Israel doon. At dahil dito, tuwing dadaan ng mga Hudyo sa lugar na yon at makikita nila ang batong yon, maalala nila ang kamanghamanghang ginawa ng Panginoon para sa kanilang bansa. At ngayon, dadalhin natin ang kwentong ito para sa ikaw ay magpukus kay Jesus sa harap ng mga kamera, Sem conseguir ver o plano que ele tem para você, aonde você encontra mga lalaki ng papremyo gamit ang bagay na labis mong kailangan? Paano ka makakatiyak na ang Diyos ang may kontrol kahit na hindi mo makita ang isang lohikal na solusyon? Ebenezer, ang tulong ng Diyos. Ipinapakita ng Biblia na si Samuel ay propetang may mahirap na misyon. Kailangan niyang pamunuan ang Israel na wala pang hari noon. Kaya bukod sa pag-aalaga sa espiritual na kalagayan ng mga tao, siya rin ang namahala sa bansa. Labis na nadismaya at natakot si Samuel matapos ang nakakahiya at matinding pagkatalo laban sa kanilang mga kaaway. Bago ang talatang binasa ko, labis na nadismaya at natakot si Samuel dahil nakaranas ng nakakahiya at matinding pagkatalo ang Israel laban sa kanilang mga kaaway. Sa isa pang laban sa mga Filisteo, dinala ng mga Israelita ang kaban ng tipan, umaasang ipagkakaloob ng Diyos ang tagumpay.
Ngunit nagtapos ang labanan sa isang tunay na massacre. At ang kaban ng tipan na kumakatawan sa presensya ng Diyos sa lumang tipan ay nabihag ng mga Filisteo. Ibig sabihin, ang simbolo ng presensya ng Panginoon sa Israel ay nakuha na. Alam mo ba kung bakit natalo ng kahiya-hiya ang bayan ng Diyos? Dahil sa idolatriya. Sa buhay nila, matitigas ang ulo ng mga taong iyon, may mga pusong suwail at palagi silang bumabalik sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Kahit alam nilang labag ito sa Diyos. Ano ang nangyari? Paglipas ng panahon, naibalik ang kaban ng tipan sa bayan ng Diyos dahil naawa ang Diyos at ibinigay ang tagumpay sa kanila. Pero ngayon, ang mga tao ay puno ng pagdududa. Totoo bang kasama pa rin nila ang Diyos? Matapos ang lahat ng nangyari, maaari pa ba talaga silang magtiwala sa Panginoon o mas mabuti bang kumonsulta na lang sa ibang mga Diyos? Dumating ang panahon na bumalik ang mga Filisteo para makipaglaban, kaya natakot ang mga tao. Pero doon sinabi ni Samuel ang isang tagubilin sa kanyang mga tao na dapat silang magtiwala ng lubos sa Panginoon at talikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kung gusto nilang magtagumpay. Sa oras ng takot at desperasyon, bumaling sila. At humingi sila ng tulong sa kanya. At gaya ng nabasa ko sa talatang iyon kanina, kumulog ang Diyos ng malakas laban sa mga Filisteo at nilagay sila sa takot at kalituhan kaya sila ay naguluhan at tuluyang natalo. Mga kapatid, ang tagumpay ay ganap. Pinalayas ng mga Israelita ang kanilang kaaway, nabawi ang sinakop na teritoryo at hindi na muling natalo sa anumang labanan. Sa buong buhay ni Samuel, dahil sa dakilang tagumpay na yon, sa dakilang pagliligtas na ibinigay ng Diyos, nagtayo si Samuel ng isang bato at tinawag niya itong Ebenezer. Ibig sabihin, ang bato ng tulong na nagsilbing paalala sa lahat ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Mga kapatid, ang Diyos ang tumutulong sa atin, ang Diyos ang ating saklolo. Sinasabi ng Biblia na siya ang ating saklolo. Laging naruroon sa oras ng kagipitan at sa awit 30 at talatang 11, sinasabi na maraming pagsubok ang matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen. Pero may isang bagay mga kapatid, inililigtas tayo ng Diyos kapag tayo ay kumukonsulta sa Kanya at kapag iniiwan natin ang idolatria. Mga kapatid, madalas iniisip natin ng idolatria ay yung mga imahen lang ng mga santo, mga imahen ng ibang reliyon. Gaya na nangyayari sa lumang tipan, yung mga tao noon ay yumuyuko sa harap ng gintong guya, sa harap ng mga estatwa, sa harap ng mga inukit na larawan. Pero mga kapatid, may nakatagong uri ng idolatria na hindi rin kalugod-lugod sa Diyos gaya ng iba. Dahil dito, may mga taong hindi kayang lampasan ang kanilang mga laban. Naniniwala akong ako'y nagsasalita rito. Para sa maraming tao na nagdurusa ng hindi kailangan na dumaranas ng malalaking pagkatalo sa buhay, ay dahil ang taong iyon ay hindi pa sumasamba sa Diyos ng buong puso niya. Mga kapatid, ang idolatria ay higit pa sa mga imahen. Ang idolatria ay anumang bagay na umaagaw sa lugar ng Diyos sa iyong puso. At may mga taong sumasamba sa mga koponan ng football, mga awit, mga pastor, mga artista, mga kamag-anak o mga material na bagay. Maraming tao ang nagsasabing mahal nila si Jesus, pero hinahayaan nilang ang mga taong ito at mga bagay na ito ang pumalit sa lugar na dapat ay para sa Kanya sa kanilang buhay. At nang nangako lamang ang bayan ng Israel na sasambahin nila ang Diyos ng buong puso, doon lang nagsimulang umayos ang takbo ng kanilang buhay. Mga kapatid, ang idolatria ay nagdadala ng sumpa at kapahamakan at humahadlang sa ating buhay. Gusto ng Diyos na siya lamang ang maging sentro ng ating buhay. At hindi sapat na sabihin lang natin ito ng basta-basta. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. At iyan ang dahilan kung bakit kahit ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa ating buhay. Lahat ay kailangang italaga sa Diyos. At kapag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kapag tumigil tayo sa paghanap ng kanlungan sa kasalanan, sa mga bisyo, sa mga relasyon na hindi ayon sa Kanyang kalooban mga kapatid, ang ating puso ay dapat laging nakatuon sa Diyos araw-araw. Sinabi ni Jesus na kung gusto natin siyang sundan, dapat nating pasanin ang krus, itakwil ang sarili at labanan ang pita ng laman. At ito ay isang tuloy-tuloy na laban, isang araw-araw na pakikibaka at araw-araw kailangan nating magpasya. Aling Diyos ang ating sasambahin? Ang Diyos na buhay at totoo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa,
o ang Diyos ng mga bagay na lumilipas, ng mga tao, ng pera? Mga kapatid, ipagkatiwala natin lahat sa Panginoon at magtiwala ng buong puso. Amen? Sa ganitong paraan, masasabi nating tulad ni Samuel, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon, purihin ang Diyos. Dumating na ang oras ng panalangin. Manalangin tayo ng magkasama. Panginoon kong Diyos at aking Ama, ako'y lumalapit sa iyong harapan sa mga sandaling ito upang magpasalamat sa aking buhay, sa buhay ng mga kapatid na ito na laging nananalangin dito kasama ko. O aking Ama, kay sarap hanapin ang iyong muka, kay sarap itama ang aming buhay sa iyong harapan. Kaya simula pa lang, humingi na kami ng tawad sa iyo, Ama. Ilang beses na kaming nagkasala, ilang beses na kaming nagkamali ng landas at nagsimulang dumanas ng mga pagkatalo. Parang nagsisimula ng umayos ang aming buhay, parang kapag nagsisimula ng maging maayos ang mga bagay, may biglang humihila sa amin pababa, may nangyayari na nagiging dahilan para masira ang lahat. Panginoon, hindi na namin tinatanggap ang ganitong pamumuhay gaya ng mga Israelita na inalipin at natalo dahil hindi nila hinanap kayo ng buong puso. Ama, hinihiling ko po na isara mo ang pintuan ng sumpa sa aming buhay. Nais po naming magsimulang magkaayos ang lahat mula ngayon at hindi na ito ang matigil. Diyos, hinihiling ko po na ibuhos mo ang iyong pagpapala sa amin dahil ito ang nagpapayaman sa amin ng walang kahalong lungkot ayon sa aklat ng kawikaan. O Ama, kailangan namin ang iyong pagpapala at biyaya. Araw-araw Ama, ang kasalanan ay kumakatok sa aming pintuan at sinusubukan ng iba na pahinain ang aming loob. Napakaraming pagsubok, napakaraming espiritual na labanan dahil ayaw ng kaaway na buong puso naming sundan ka. At sinabi mismo ni Jesus na ang Ama ay naghahanap ng mga tunay na sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ama, nais naming maging ganitong uri ng tao na sumasamba sa iyo, hindi sa salita kundi sa gawa. Tulungan mo kami, aking Ama, na maging tapat, maging tunay na mga sumasamba, maging sa saya o sa lungkot, sa kalusugan o sa karamdaman. Gusto naming manatiling matatag sa pananampalataya at pagpapala kahit may pagsubok. Ama, ako'y nananalangin para sa taong dumaranas ng hirap, maraming laban at pagsubok, at nayo'y umiiyak dahil hindi niya alam ang gagawin sa buhay. Ang pakiramdam ng kabiguan ay palaging naroroon. Ang pisikal at emosyonal na pagod ay sumisira sa buhay ng taong ito. Ama, alisin mo sa amin ang katamaran, kawalang gana at tunggalian sa loob. Aking Ama, ipagkaloob mo ang tagumpay sa iyong mga lingkod at mga anak, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Pinapapalayas ko ang lahat ng bitag ni Satanas, lahat ng balakid, lahat ng ginagawa niya para sirain ang buhay ng mga taong ito, mabuwag nawa sa pangalan ni Jesus. Panginoon kong Diyos, ang taong ito na nakakaranas ng masasamang panaginip at patuloy na paghihirap dahil sa sunod-sunod na pag-atake, pinapalayas kita, Satanas, wala kang kapangyarihan sa buhay na ito. Ang taong ito ay pag-aari ng Panginoong Jesus at dahil sa kanya, kaya ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ang dugo ni Kristo. Nasa buhay ko at sa lahat ng nakikinig sa akin, na yon, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Diablo, wala kang kapangyarihan sa amin. At Panginoong Jesus, hinihiling ko sa iyo, balutin mo kami ng iyong dugo, palibutan mo kami ng iyong mga anghel, at ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At mula ngayon, sinasamba kita, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Kung hindi dahil sa tulong mo, Panginoon, hanggang dito, hindi sana kami nakaligtas, hindi sana kami nakatayo rito ngayon. At dahil dyan, sinasabi namin sa iyo, maraming salamat, Panginoon, Ebenezer. Hanggang dito, tinulungan mo kami. Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.